This is JV and Tito Tony. Early morning tayo today kasi maraming gagawin. Maraming trabaho din, traffic. At saka traffic din. Traffic sa elliptical road. Traffic sa amin dahil nandun kami sa monumento. Ngayon walang dumadaan doon. Kahapon pa traffic. Oo. Tapos nakikisabay si Gcash. Ay, nako. Ilang beses siya nagkaroon ng problema. Good na lang. At saka yung Paymaya po. Hello po. How are you guys? Ayun. So, kung may mga katanungan kayo, please feel free to comment down below. Hello? Ayun lang. Along 6 Avenue. Pagkalagpas kami ng Cordero Street. Nasa Cordero Street kami kanto. Cordero Street kanto? Oo. Kanto corner ng 6 Avenue? Oo. Nasa kanan kami galing ng Avenida Rizal. May nakalagay na signage. Maraming puno, maraming halaman. Okay, sige sir. Sandala lang ako. Sige. Ayan. Topic for today is all about third eye. Meron tayong intermission coming from Shopee. So, sana naman lang magpadala si Shopee ng free something. Hindi ako nagsha-Shopee, Si baby. Ayan. So, isa-isayin muna natin yung mga questions nyo kagabi, kahapon. Pwede ba ka dito no questions yet? Ayan, check na lang natin yung mga katanungan nyo Last time, meron din ako mga hindi nasagot. Sagutin natin mamaya after ng live. Sige, go. So, question muna tayo from audience yesterday. Ayan. So, bukas na po ba yung third eye ko? Sino ka? Marie Z.A. Yung may portion yun eh. Ganun yung kalaki. May portion yun. So, ganun siya. Tiin mo sa gitna. Yung first half, top right mo, medyo malabo. Yung left, side left most top, yun medyo malinaw. Yung ibaba mo, left, down, under, medyo wala. Yung kanan, down under, medyo merong konti. Yun ang sagot ko sa'yo. For short, malabo pa. Hindi. Alam mo, yung may mga misconception about third opening eye. o open ba yung third eye. Okay. Simulan muna natin sa simula yung pangalan. Yung third eye, kaya tinawag na third eye kasi meron tayong dalawang mata. Diba? Pero in reality, kung tutuusin kung ako bibigyan ko ng pangalan yan, hindi third eye dapat ang tawag dyan. Kasi yan na mismo yung pineal gland na meron siyang etheric form na lumalabas doon sa gitna nito. Yun. So merong halo yan, may halo. Tapos sa loob niya, nandyan yung pineal gland. At kung sinasabi quote-unquote buhay, bukas o buhay ang third eye, ang ibig sabihin yan, aktibo yung pineal gland. Oo. So, yun. Isa pa. Paano mong malalaman na meron kang third eye? Ito. Pakita natin dito. Ayan. Picture lang ko na lang tapos post ko. Ayan. Dalawa pa. Ayan. Dito. Ayan yung dalawang line. Yung mata. Hindi dalawang line yan. Dalawang mata. Malaking mata yan. Ayun. Ayan yan yung left ko. Ito yung right ko. Sige po. Ito, ayan siya, napuna mo? Ang laki-laki. Ayun, Yes. Para malaman mo kung ikaw o buhay o gumagana yung third eye, ang tawag naman namin dyan sa Hindi ito na line. Ang tawag namin sa First line and second line. Tawag namin doon? And then Sa dito kamay. rin. Palmistry. Palmistry. May tawag pang iba, nalimutan ko ang tawag dyan ay Odin's eye. Odin's eye. Ang technical term ng third eye ay Jupiter's eye. Yan. Sa ibang astrology, ang tawag din dyan ay Horus eye.
Oh, Or di yun kaya namang the Eye of Ra. Oo, yun, Eye of Ra. O, meron din sinasabi sila na Eye of God. Yun, okay. Meron pang pangalawa, JB. Ito. Yung Ayan, letter M. ito. Hindi, yung ang tawag dito ay heartline and the headline. So, heartline yung taas, headline yung sa baba. Ayan siya. Sa gitna niya, nakikita niyo yung parang X na yun. Kita ba? Pwede ka nga closer. Ayan o. Merong X sa headline at saka sa heartline. Ayan o. Ayan. Kitang-kita. Merong Ito cross yung doon, heartline ha. Yung taas ni dito, Tony, dito. Yun ang yung heartline. heartline. Yung headline ito. Ito yung headline. Ayun merong X. Ayun ang tawag naman sa Hindu astrology ay ang tawag ay mystical cross na tinatawag nila. Sa gitna. Oo, pero yan na magsasabi na meron kang third eye. Bukas ha. Wala na kayong hahanapin. So guys, ito ulit. Heartline. Heartline and the headline. Headline. Merong X. May X in between. Mas maraming X yan, mas maraming third eye. Ganon din dito. Yan. Heartline. Malinaw na ha. Headline. Malinaw na. Kung may mga X or X in between, confirm. Yan. Meron kayong third eye. Yan ang isa sa confirmation na merong third eye. Bukas yung third eye mo. Pero, hindi rin sinasabi na third eye, kita mo lahat. Hindi. Yan totoo. Hindi. Kasi kahit kami na merong mga third eye, blurry minsan. Blurry. Why? Hindi pinapakita. Hindi pinapakita. O kaya, merong contamination yung pineal gland. And, paano mo malalaman na kung ikaw ay, ang iyong third eye ay contaminated? Una, contaminated siya kung palakain ka ng maasim. Maasim, maanghang, suka. Kumakain ka ng baka, beef o beef products. Yan talaga. Medyo, contaminated yung, hindi lang contaminated, corrupted siya. Kaya, yung psychic, sinasabi niya gano'n, the other way around sinasabi niya Diba? Dahil na rin, isa yun, corrupted, contaminated, yung third eye. And how do you clear up your third eye? Una, actually, yung mga yogi o yung mga nag-yoga, yan. Pakiwari ko, halos lahat yan, bukas ang third eye. No? May mga Buddhist na pare, bukas ang third eye. Kasi pag tinignan, ay bukas ang mata niya. Actually, mas psychic ang mga Buddhists din. Kasi mga monks, kasi tinuturo din yan doon sa kanila yung cleansing, detoxification, everything. And the more you become vegan, kahit na hindi, kasi vegan, vegetarian, okay lang yan. Basta kumakain ka ng gulay. Kung hindi ka pala kain ng gulay, yung third eye mo, corrupted. Hindi ko sinasabing sarado ang third eye, corrupted, ibig sabihin, maaaring nag-crop up siya or blurry. Yun. Tapos, meron kasing right brain and left brain. Pag gumagana ang left brain, ang pineal gland, nakokorrupt. Nakokorrupt yan. Kaya laging may salita na, let God, let live, let be. Kasi, pag sinabing corrupted, dun siya sa nakikita lang ng mata niyang ganun. Oo, ganun. So, ibig sabihin masyadong logical person. Din. Logical siya. Oo. Kaya yun, nahihirapan siyang i-exercise yung kanyang visualization. Hindi, minsan nga, yung mga terminology nakakagulo Ayan, yung manifestation. Ayoko nung salitang manifestation. Hingin ko na lang sa Diyos, Lord, gawin mo nga. Then that's it. Okay. Ano pa mga Tito, yun, how can you differentiate between your imagination, between yun sa na talaga nakikita mo? Isipin mo ulit-ulitin ko, ang katawan nating ito ay merong 6 na katawan na nasa loob niya. Yung sinasabi ni JB na paano mong hihiwalayin yung imagination sa third eye. Diba? Kailangan hiwalay yun Kasi merong mental body. Merong katawang mental.
At yung katawang mental na yan, gumagana yan. Hindi ko mo may katawang mental ka, psychic ka. Hindi ganun yun. Hindi rin sinasabi na ang buhay yung astral body mo, ano ka na, nag-a-astral ka na. Hindi ganun. Basta yan, per process, per position, ano ang ginagawa mo. Okay. May psychic. Wala lang. Psychic lang siya. Wala. Di ba? Oo, meron ganun. Ay, anong gagawin niya? Wala naman. Wala. Walang drama yung buhay niya eh. Oo. So kami mga ibang psychic, bulag talaga. Sinabi rin ni Jesus Christ yun eh. Sinabi niya sa New Testament, sinasabi ko sa inyo, marami sa inyo na mayroong mata, pero hindi makakakita. Marami sa inyo na may tenga, pero hindi makakarinig. Marami sa inyo na mayroong yung pandamdam sa katawan, pero hindi nyo mararamdaman. Kasi, yun ang tawag doon ay corruption of the bodies. Corrupted yung etheric body niya, corrupted yung mental body niya, until yung astral body niya corrupted. Ganun yun. Kaya huwag nyo pabago-bago yung salita ninyo. Yung iba-ibang terminology, naguguluhan na ako eh. Di ba? Sa dami ngayon na lumalabas sa mga terminologies. Pero, mali-mali naman. Ang daming maling terminology. Kumukha nung bilocation. Di ba? Yung bilocation, nakita si San Martin de Porres na nasa USC dati yun, no? Pare yan dyan. Tapos, nakikita rin siya sa Spain. Tinawag nila bilocation. Para sa akin, hindi bilocation ang tawag doon. At saka yung tinatawag din na astral projection, hindi siya projection. Kasi yung astral body mo, pupunta talaga doon. Ganun ang gagawin natin doon sa next week. Oo, gagawin talaga natin yun. At wag muna kayong kumain ng baboy, baka, o kahit anong red, white meat. Wag muna. Kasi kayo rin na mahihirapan, hindi kayo makakarating. Kung makarating man kayo, blurry. Hindi nyo makikita eh. Hindi nyo makikita. There's no way. Kailangan talaga mag-fasting pa nga kung kailangan. Yes. So, speaking of multiple bodies in one. Nung kailan ba kami pumunta? Wednesday to Friday nandun kami sa warehouse sa mga gulong. Ayun. Tapos kasi pag-check... JB, yan gulong ng palad. Oo. Kailangan pa ikutin ng gulong ng palad. So, nung chinek namin po yung DTR, may nag-punch sa akin October 15 o November 15 yata. Hindi ako pumupunta doon noong October. Oo, nauuna nga, di ba? 6 na magkakasunod na punch. Ipinance ka nila. Tapos nung nag-usap kami doon sa kabilang office, may nag-ano ng pintuan. Tinanong namin kung sila ba yun, kung may mga tao mong pumunta doon. Wala daw. Oo nga, di ba? Si Lola. Hindi, may kwento ko rin yung kaibigan kong namatay na, matagal lang namatay, si Roxanne Pimentel o Mora Pimentel. Yung asawa niya, palabay. No? Ano yan eh, nandun ako nagtatrabaho si Sala Perla Sugar sa Makati. Lumabas siya, kitang-kita ko. Hindi siya nag-hello sa akin Hindi siya nag-hello kasi hinihintay ko siya eh. Pumunta siya ng CR. Tapos may babaeng bumalik na ganon. Nag-good morning yun sa akin. Tito Ton, kumusta ka na? Ang dali lang sabi niya. Tapos pumasok sa ganon. Tapos yung isang pumasok na nandun, bumalik dito. Tapos, sabi ng babae na receptionist, nakita mo ba si Ma'am Roxanne? Sabi ko, kadadaan lang Sabi niya gano'n. Kasi nagtataka sila bakit may gano'n. Ang sinasabi naman ito, ano yun? Doppelganger. Ayan, isa pang terminology yan. Yung doppelganger, demonyo. Yung etheric body natin na pumupunta kung saan-saan, nagliliwaliw yan, independent body yan. Nagagawa yan. Nagagawa. Tsaka may iba yan kinakausap. May mga ibang set of friends din. Oo. Kasi yung mga panahon na yun, as early as 1980s, pumupunta ako ng Australia na hindi ako napupunta ron. Nakikita nila ako sa Australia. As in, nakikita nila ako sa Australia. Sabi niya, Sir, pag di mo naman sinabi, napunta ka pala rito, hindi man ka man namin na welcome. Wow! Wow! Yun.
may mga patunay. May mga patunay yan. Hindi natin masasabi. Hiwaga ng buhay yan eh. Walang nagpapaliwanag. Kahit na ang siyensya, wala nagpapaliwanag tungkol dyan eh. Hindi. Oo. Kahit anong lutas nila doon sa equation ng teleportation, hindi talaga yun po pwede. Hindi talaga uubra. Tsaka hindi nila malulutas yan. Kasi may mga involved na higher being. Oo. Kasi kahit down to the minute cell, kailangan nila ma-transport from point A to point B. Ang tanong dyan, paano? At saka dapat hindi corrupted yung DNA. Oo. Pag corrupted yung DNA, hindi pwede. Wala. Mag-error yung computer. At saka hindi pa nila naiimbento. Yun din pala dito, isa pang kung katanungan, bakit yung iba, yung mga entities ang nakikita, yung iba naman puro kaluluwa ang nakikita. Hindi. Depende yun sa grade. May grade din yung pagkabukas ng kanyang third eye. Kaya nga, sinusukat natin yung width, yung length, yung depth, yung loob. Sinusukat yan. Pagkasukat mo, malalaman mo, ito lang ang abot niya. Ganun. Paano dito malalaman for those viewers? Hindi, pag elemental ang abot mo, mababa ka lang. Sorry. Oo. Sorry. Elemental ka lang eh. Ngayon, kung nakakarinig ka na, iba yun. Pero ang naririnig mo, yung mga may sungay, mababa ka rin. Iba rin yun. Oo, dapat, ang unang-unang magsasabi na ikaw mataas ang yung yung third eye mo, yung degree mo, nakikita mo ang Diyos. Kamukha ni Joan of Arc, kausap niya mismo si Saint Gabriel. Mataas ang niya, mataas yung grade ng third eye niya. Ayan. Ayan, Tito Tony from Christian. Hindi ko po sure effects ng IG lang. Pero parang nakikita may blue ako na light. Blue aura around kay Tito Tony. Oh. So anong himala doon? Ayun daw po yung aura na nakikita niya ngayon today. Actually, ayun nakikita ko doon. Diba? Ayan Ayan, meron. Ayun ayun din meron Yun. Okay. Hindi siya effect ng IG. Oo. Sa John kita mo talaga. So, ibig sabihin, medyo mataas yung third eye grade mo. And then, there are certain degrees din kung like, for example, puro kulay lang yung nakikita nyo dun sa third eye nyo or di kaya puro shapes, geometric shapes lang. Square, triangle, circle. Or di kayang iba, black and white. Yung iba naman, red, mababa green. Yun, pag black and white. Pag meron kang, yung tawag nila, Roy G. Biv, o yung pinagbaligtad nilang ganun, Vidyur, violet, indigo, blue, yon. Pag nabuo yun, nakikita mo na yung color na yun, very colorful, ibig sabihin. Ganun din, parang crystals. High grade yung iyong third eye. Oo. Ayan, Tito. Yung iba kasi nagtataka bakit yung sa atin nakikita natin malinaw. Bakit sa kanila malabo? High grade na tayo Dapat yan, may practice. Hindi naman sinasabing magiging ascetic ka. Ibig sabihin ng ascetic, magpapakagutom ka ba? Hindi ganun Hindi ganun May mga ways and processes. Isa, napakaganda. Maghanap kayo ng puno ng pipal. Dahil doon mismo pwede, malilinaw yan. Kung walang pipal, yung isa pa yung balete ng dagat. Ayan. Ako, naalala ko yung nagbibigay ng balete. Sino? Kyrie. Si Kyrie. Uy, Kyrie! Nanonood ka ba? Asa na yung pinangako mo? Na balet. Yung red lip niyan, taas na. Ganun na, pataas pa doon. Sa amin po, ganyan pa lang yata. Pero nag-ano na sa daan Kaya mahanap ako ng malaking lalagyan Hindi ko po muna kasi nilipat. Pagka nilipat ko, lalaki yung bigla Kaya nandun lang siya sa maliit na area. Dapat bumili mo na ng lupa. Yan nga po. At saka ng lote. Oo, ng lote. Para kasi ma-solve. Maganda yung red lip red lip balete. Maganda yun. Oo. Ayan. So, next question natin. Sagutin na natin dito. Sige. Okay guys, hindi kasama yung mga dreams third eye lang. Third eye lang Hi Sir Z. Vickers, ako. Nakapag-open na din po ba kayo ni Tito Tony ng third eye? Actually. Ayan, meron mga actually Ako, pinagbawalan akong magbukas ng third eye. Marunong ako magbukas ng third eye.
Pinagbawalan ako. Actually, ayan pa, yan, meron ako nilagay dito yung anghel. Ayun. Inatyasan ako dito. Tok! Muntik na mawala ng daliri ko dito, yung index finger. Yung kumari ko, dumating. Sabi niya, pare, buksan mo naman ang third eye ko. Sabi niya. Tapos sabi ko, wow, paano ngayon to, Lord? Yung image ni Johnson Go lumabas. Sabi ni Johnson Go, akala ko ba nangako ka, hindi ka na magbubukas ang third eye? Yun ang sabi niya sa akin. Sabi ko, makulit si Lorna eh. Binuksan ko yun. And then, successful naman. Ang problema, nung naghihiwa na ako ng baboy, hinihiwa ko na pala yung daliri kung gano'n. Ay, sabi ko, for Diyos por Santo, hinihiwa ko na pala yung sarili ko. Bawal na magbukas basta-basta ng third eye kung hindi kinakailangan. Hindi iyan isang larong bagay. Hindi. Seryosong bagay yan. Seryoso. Maniwala kayo. Dyan, bakit bawal? Ganito yan. Hindi, sa banal yan eh. Oo. Sa banal yan. Ngayon, kung gusto mo maging aswang, sige. Pag mabukas ka ng third eye, kasi sa mga aswang, oo. Pwede. Opening of one third eye can tamper one's fate or destiny. Yan yung number 1 na number 1. Mamaya may mga path kayo na open na dapat hindi pala ma-open. Oo. Delikado yun. Pwede nila yun i-cause ng pagkabaliw nila. Insanity can come with third eye also. Tsaka yung dealing with the other entities or sentient beings or non-sentient beings, masyadong mahirap na trabaho yan, ha? Masyado. Negotiating with them, dealing with them. Nako, sakit ng ulo. Kasi makikita mo na silang lahat. Makikita mo yung 3 haring kamatayan. Makikita mo yung mga Diyos na akala mo isinulat lang ng mga manunulat. Yung mga tinatawag na mitolohiya. Yung mga tinatawag na alamat. Makikita mo na silang lahat. Kaya nga, walang exception to the rule. Hindi pwedeng anghel lamang ang makita mo dyan. O kaluluwa. Hindi. Makikita mo pati Diyos na hindi mo kilalang Diyos pala siya. O, mo, kita mo nga yung Diyos na mga langgam, nakikita ko pa noon. Pati yung mga sungay na Diyos. Hindi, sinabihan ako ng langgam. Sabi niya, ikaw, kung gusto mong yumaman, huwag kang magsusunog ng langgam. At huwag kang papatay ng tirahan ng mga anay. Hindi kita bibigyan. Sabi ng langgam. Nagsasalita yung langgam. Lord, please. Oo. Kasi sasabihin nila, naloloko na yan, no? Mga hayop nagsasalita, Oo, meron. Meron sila. Yung aso namin, ang dami na nakagat eh. Natakot ako, pangalan niya Tarzan. So, dinala ko din siya mag-aaso. Yung mga nag-aasosena. Papapatay ko na siya eh. Pamimigay ko na siya. Sampukpok lang. Puk! Napatay si Tarzan. Nakita ko yung kaluluwa ni Tarzan. Sumama sa akin hanggang pauwi sa amin. Sabi ko, Tarzan, wala ka na sa daigdig ng mga buhay. Umuwi ka na sa inyo. Sabi kong ganun. Isipin mo yon, dami niya nang nakagat. Responsibilidad namin yun. Binayaran namin yung yung sa gamot, yung sa tetano, etc. Sakit sa ulo. Sakit sa ulo. Yan. Okay. So, next question. Yes, nakikita po namin lahat. Later po yung dito sa live audience. Ito po simulan natin yung mga nag-questions yesterday. Sige. Next question is, third eye po only associated with clairvoyance or lahat ng clairs? Pag third eye kasi, kasama na yung audience. So, clairvoyant, clairaudient, clairempath, empath, may isa pa. clairsentient. Yung pang isang yung claircognizant. Yan. Pero hindi kasama dyan yung kasi may present din pupunta ka dun Yung clairplasma. Clairplasma hindi kasali. Iba pa yung clairplasma. Clairplasma yung pwede ka mag-travel. From here and there. Oo. Parang ngayon, nandito kami, nakaupo kami sa taas, sa baba. Andun ako sa taas. Pwede yun. Pwedeng ganun. Ngayon, tatawagin na natin si Tito. Maririnig mo yung yabag niya minsan. Ayan. Okay. So, next question. How can we know if active ang third eye?
maraming paraan. Kagaya na sinabi ko kanina, yung bukas yung Odin sa eye, at saka yung tawag doon, heartline and headline, merong mystical cross. Yun, active yun. Active yung third eye nun. Oo. Again, later we'll be posting those one out yung doon sa palad. Para makita nyo. Tapos, isa pa yun yung feeling. Sabi niya, ay, nag-goosebump ako. Yan, merong yan kinalaman sa third eye din. Oo. Or di kaya pinsan, pag ipunta nyo pala ng isang lugar, bigla na lang may mga flashback na makikita ka. Oo, tama. Yun yung third eye nag-a-active or may pinapakita sa inyo. Hindi yun gawa-gawa lamang, hindi katang isip lamang. Hindi. At saka hindi yun yung logical mind mo playing tricks on you know. Or imagination. Iba yung imagination. Okay, kaya nga dito sa ganitong industry, there is a fine line between sanity and insanity. Baka nga ing-ing na. Kaya nga. Kurung-kurung sabi kaya mo. maraming na-ing-ing ng mga psychics. hindi lang eng-eng kurung-kurung. Kurung-kurung. Kasi yung ego din po, di ba, kailangan mo nang i-dissolve. Pag yan na-dissolve. The ego must be tampered. Mm-mm. Kasi yung id, yung ID, id, ego, yun. Kailangan yung bumaba. Remember, may 4 na consciousness yung tinatawag na conscious, subconscious. Tapos yung isa ay supraconscious. Yung isa, meron pang isa, nalimutan ko na. Superconscious? Supra o super. Dalawa yun. Isa yung supra, iba yung super. Ayan. Magkakaiba yun. Kailangan mo na yan i-tempered out. Kung hindi yan ma-tempered, wala. Minsan, ikaw lang mismo na-imagine mo, sinasabi mo agad. Kaya yung iba pa mga psychic, yung bigla na lang kung ano-ano yung pinagagawa-gawa nila. Na-possess. Oo. Tapos yung iba, Hindi ako gumaganon ako. Kaya minsan nababasa ko kay Corina eh. Arte nung psychic ko, gano'n ang sabi nila. Ano ba yan? Oy, pero mas maarte yung, yung isa. Nararamdaman ko na meron. Pwede ba tigilan ninyo ako? Tigilan min. Oo. Okay. Ayan, hindi mo naman kailangan maging OA para masabi mong totoo ka. Sa akin nga minsan, hindi na ako pumipikit. Hindi naman kailangan din pumikit. Pero... well, kailangan mo pumikit para itanggalin mo yung distraction. Pero kung okay ka lang sa mga wala problema yan. Yun actually yung isa sa mga hardest trainings of all. Paano mo ma-distinguish between the reality and yung dun sa third eye mo yung pinapakita? Instantaneously. Isa yun dun sa mga higher level na medyo mahirap din i-master out kasi ikaw din minsan mafe-feel mo na parang wala kang ngayon dun sa realidad pero nandito ka in existence. At mahirap yun Ibig sabihin lutang ka. Oo. Now, paano mo hinaayusin, di ba, all throughout the day? Ay, naku, lutang. Ayoko ng psychic na lutang. Pwede ba? Masakit sa ulo. At kung ginusto ko yun, marami na ako na-translate. Sorry. At saka yung ano rin po, one-sided lang sila, masyadong focus. Hindi, 3 yung pilar 3 yung haligi. May sentro, may kanan, may kaliwa. Kaya pag sinabi nung marunong, ay hindi, centered ka wala, dito ka lang. O hindi, left-handed ka ganun ba? Yun, hindi nila nakikita 360. Kami ni Tita Tony, 360 yung nakikita namin. The ball itself. Okay, nandun kami sa bird's eye view ng lahat. So, pagka kailangan namin bumaba, tumingin dun sa ibang angle, nakikita pa rin namin. Sabay-sabay yun Oo. Sabay-sabay. Hindi ka pwedeng, pag wala na, sabay-sabay sila Wala. At saka minsan mabibilis. Kailangan mo pang ipa-slow time. Ipa-slow yung time para makita mo silang dadaan ng yung kung ano yung itsura nila. Yung dimension. Like for example, sa mga Nephilims, mabibilis yan. Saan ganun lang? Kaya pagka may dumaan sa kusina nyo, yung feeling nyo... Sasabihin nila doppelganger. Sasabihin nyo doppelganger. Hindi. Ano yan? Nephilim yan. Naghanap ng pagkain. Wala ka rin kasing pagkain sa inyo. Pagluto ka. Parang pagkain yung Nephilim. Kaya nga, it's best way to keep money flowing sa loob ng bahay kung meron ka parating pagkain na kakain.
Huwag ka dapat mawawala ng pagkain sa loob ng bahay. Correct. Maski prutas man yan, gulay man yan, basta visible. Kailangan yun. Oo. Yan yung isang number 1 sa feng shui din. Kailangan merong organic. Hindi pwedeng puro inorganic na lang. Yung nasa isip mo lang, meron akong ditong handaan. Nasa isip ko lang eh. Oo. Walang ganon. Huwag ganon. Okay? Ayan. So, next question. Wait lang po yung mga question nyo ha. Ayan. So, is third eye and yung term na third eye chakra are the same? Hindi. Iba ang chakra, chakric point. Iba yun. Iba rin yung third eye. Yung mismong third eye, nandoon mismo yan sa pineal gland. Pero hindi, ang pineal gland ay hindi third eye. Parang sinabi mo, ito yung braso mo, pero merong buto sa loob yan. May buto, may dermis, may epidermis, may dugo, di ba? May mga tissues, may organ. Ibig sabihin yan, magkakapatong yan. So, yung third eye na yan, nakapatong siya dun mismo sa pineal gland. Oo, ganun. Yes, okay lang po ba nasa ref ang food or on the table? Kung may Dapat mga meron sa mamon, ayan, pwede yun dun sa table. Kung masisira naman, ba't di mo ilalagay sa ref? Oo. Cookies, pwede na nakalagay sa cookie jar, or di kaya mga bread na pwedeng ilagay lang dito sa table. Yun, tsaka no sa pungso yung yung plastic na pagkain bawal ayaw fake. ng mga enkantado niyan, ayaw ng mga duwende niyan. Ay, plastic yung mansanas. Ay, plastic din yung tao. Huwag na. Kasi yung mga yan, pupunta, umiikot yan, nagbabahay-bahay yan. Oo. Pinakamaganda, mag-alay kayo ng nyug. Yung batang nyug pa, kulay puti. Yung mura. Oo, mura. Yun. Okay. So, yun. Next question. Tito, for those people na nandito ngayon, kasi yung iba, nagtataka din po. Pwede po bang mag-function yung third eye na nakikita mo yung mga hindi taga dito in your naked eye? Yes. Yes. Ako kadalasan ngayon nakakita ko ng UFO eh. Iba-iba yung mga UFO. Dito sa ilalim ng mesa ni JD. Madami. Ganyan. Ano sinasabi mo? Mahilig yan sila magtago. Makinig ka na lang dyan. Pwede ba? Kasi yung iba nakalimutan nila yung purpose nila. Bakit sila nandito? Oo. Madami. Kaya pagka nakita nila, may convention na, ang daming hindi nakikita. Ang daming mga tao, kapag punta nagtanong tayo. ka, ba't kayo nandito? Yun ang tanong mo. Hindi nila alam. Ay, iniisip nila, maging tao sila. Sabi ko, teka muna, hindi naman kayo tao Hindi kayo tao, sabi ko. Kung ganun, bakit kayo nagwi-wish? Hingi nyo sa Diyos. Na maging tao kayo. Hindi naman maramot ang Diyos eh. Ayun pa lang guys, bakit ang mga entities or elementals, yung iba dun sa kanila, gusto nila maging tao. Bakit tayo ayaw natin magpakatao at saka maging tao? Diba? Minsan yung iba gusto maging fairy, maging witch, maging kung ano-ano pa. Correct. Ayan, common misconception ng life. Ayan, so sige, sagutin na natin yung mga questions nyo. Live audience. Ayan. So, how to open the third eye, nasagot na po. Okay. Usually by meditation. Para mabuksan din yung third eye. And everyone has third eye itself. Problem is, hindi lang ganun ka-active kasi hindi nyo naman pinapractice. The more practice you do, the more it will become functional. Okay? Anong ibig sabihin na ayan, so pass tayo dito. How about me? My third eye? Yes. So guys, mag-comment lang kayo. All about our topic. Ayan. Ang dami raw niyang X sa kamay. Good. Paano ma-heal yung corrupted po na third eye para healthy po yung third eye? Yun na nga. Practice spiritual living. Yung tawag nila, the rule of love and light. Huwag kayo manglalamang sa kapwa ninyo. Sundin niyo yung 10 Commandments. Mahalin mo yung kapwa mo, pati mga kaaway mo. Ganun ang buhay.
Ganun yan. Kasama yan sa third eye. Hindi po ako sure effects lang po ba sa... Ayan, tapos na to. Tapos na. Good morning din. Good morning, good morning. Tumutulong po ba ang mga Nephilim para magkapera ang tao? Kung Pag lagi hihilingin kang ninyo, may food sa bahay. kung hihilingin ninyo, pwede. Ayan. So, during meditation po, I always experience yung throbbing sa third eye. I have to massage it pa. Ano raw po yung meaning nun? Nag-activate. Walang nothing to worry about it. Wag lang yung masakit na yung ulo mo. So, siguro, dasalan mo yung third eye mo. Pag ganun, information overload na. Or naguguluhan siya. Confused. Confused. Or di kaya yung iba, pagod. Pagod. Yan. Ayan. Mahirap maging mabuti. Mahirap. Totoo yun. Mahirap yun. Yun nga yung, challenge diba? Paano maging isang mabuting tao? Tapos puro dadaanan mo, puro ititempt ka. Puro gago. Oo, puro sira ulo, puro may baliw. Tawag nila sa Chinese, kapsiao, kapge, chapchin, kapge, kaukuta. Kaukuta. Ay Lord, pwede ba patawarin mo ako? Minsan, paglabas mo palang matatempt ka ng batukan doon sa labas. Ang mag-park, mali-mali mag-park. Oo nga. Tapos yung nagmumura palagi. Bawal magmura. Ayan, nag-pray ako kagabi at nag-meditate. May nakikita ako habang nakapikit na vibration na green lang. Pero di ko kinaya na suka ko after. Green is knowledge. Tinitingnan kung kung preparado ka ng tumanggap ng knowledge or wisdom. Ayan. Ano pa mga katanungan guys? Magtanong na kayo mamaya. Kung kailan paalis na naman. Saka kayo hahabol. Ayan Tito, any experience na bad or di kaya na hindi maganda using your third eye? Nung high school ako, lalabas pa lang ako sa bahay namin, nandun si Lolo sa tanas. Yan, natatakot ako, di ba? Blazing. Tatakot ako. Pero nung naisip ko na, nakakalabas naman ako. Tapos, hindi naman niya ako sinasaktan. Sabi ko, Lolo, nakakalabas ako pero hindi mo ako sinasaktan. Bluff ka. Sabi ko ganun. Poop! Sabi ni Satanas na wala siya. Pero huwag kayo makikipagbiruan kay Satanas, ha? Tikon yan. Delikado kayo. Ayan, need ba mahalin kinaiinisan mo? Pwede bang deadmine na lang? Deadmine mo na lang. Akala ko demandahin. Huwag mo nang maano yan pag kinaiinisan mo kasi pa yan, inaapektuhan yung spirits mo. The more soul na and spirit. matitrigger ka, the more na mahihirapan ka actually. Correct. Kasi the more na nandyan siya nakikita mo, inis na inis ka. Kaya busit na busit ka. Oo. So, paano mo yun ma-handle, di ba? Ayan. One time, on the way kami sa Pampanga Fiesta po. May tinignan daw kami na house na matagal na di natirhan. Safe po kaya yun puntahan namin? Kung may protection kayo, bakit hindi? Magdasal muna kayo. Or di kayo, mag-spray muna kayo sa inyo ng Mystic Mist or di kaya Raha kayo mist before you enter the place. Yung Raha kayo, takot sila dyan. Oo. Kasi di ba naghihingi kayo or nagre-request kayo na, Sir JV, ano pa yung pwedeng gamitin for protection? Raha kayo. At saka for, para malinis yung space. Instantly, ayan, Raha kayo, at saka Mystic Mist. Yung dalawang yun. Pwede pa nga pang exercise eh. Alam nila. Gato kayo ha. Nag-exercise kayo dyan. Oo, alam. Baka sumanid sa inyo yan. Yun lang, magtabi-tabi muna kayo bago kayo mag-spray kasi maano yan sila, magugulat. And galing, sakto pagka nakapag-spray po kami at nakapag-pray kami, sabi ng partner ko kanina. Ayun, congratulations. So far, wala naman yata dun sa
sa dinatirhan yung bad entity. Nandun sa kapitbahay. Kapag po ba may nakikitang black lady or may mga sungay, ano po ba dapat gawin maliban sa magdasal? Eh di tanungin nyo, ba't nagpapakita sa inyo? Baka merong something. Exactly. Oo, tanungin nyo, sasagot naman yan eh. Oo. Huwag ka lang tatalon, tatakbo pagka sumagot sa'yo, di ba? Tumalon, tumakbo, natakot. Mamaya madapa ka pa eh. Kasalanan naman nila. Natin. Oo, sinong tumakbo, tumalon, nadapa. May kakilala po ako na nakakakita at medyo may pagka-psychic. Pero sa totoong buhay, toxic siyang tao. Huwag mo na lapitan. Oo. Sakalin mo na lang. Ayan, kaya rin sila minsan, yung ibang mga psychic, super toxic. It's just because sarili nila, hindi nila kayang linisin. Kasi ang mga psychics for sure, na iba, pwede nilang i-absorb din yung energy ng mga kausap nila, yung toxicity ng ibang mga empath, tao. naninipsip ng negative din eh. Tapos magsuot ka ng opal. Para ma-amplify. Ayan. Biro lang ha, huwag kang magsusot ng opal. Ayan. Not unless kung gusto nyo ma-experience yung mga na-experience nila, ma-feel kung ano yung na-feel nila. Pero, it's a good thing na ang isang HR magsuot niyan kasi kailangan niya rin malaman kung ano talaga pinagdadaanan ng mga taong kausap niya. Diba? Kasi kung hindi niya gagawin yon, paano niya malalaman yung sitwasyon? Paano niya maunawaan yung mga scenarios na sinasabi ng mga kausap niya? Ng mga tao. Okay? Ayan. Hello, Kyrie. Yung ano raw ni Tita Tony. Hi, Kyrie. Malaki na yung binigay mong red lip. Kapag ayan. So, may experience ako nung bata ako, nakikita ko na maliliit na nilalang, makintab sila na nakasilaw. Kinurot ko sarili ko kung dream lang, tumayo ako, pagbalik ko, wala na sila. Hindi, nando ka kasi sa dimension na yon, kaya mo kinurot yung sarili mo para malaman mo kung totoo. Eh, kinlose mo yung dimension nila. Kinlose mo eh. Kasi kami kahit kurutin namin yung sarili, nandito pa rin sila, hindi yung maalis. Maski minsan gusto na namin paalisin kasi iba yung nakikita. Tapos minsan... Hindi, naghahanap minsan ng kapatid yung mga yan. Kapatid o tatay o ano. Bakit ako? Sabi ko, ano ba, dito ba yung mga nawawalan tao sa amin? Ayun, kaya minsan late na rin ako nakakatulog dahil sa kanila. Minsan nagkakatok pa. Papapasukin ko pa dun sa loob ng kwarto. At pinapasok pa niya. Oo. Sabi ko, ganyan ka lang. Anong kailangan mo? Bakit ka nakaitim? Ha? Sino ka ng kulay na suot? Oo. Sino pinagluluksa mo? Ginaganon ko pa yung mga yan. Kasi di ba bakit yun yung parati nilang pinapakita? Oo nga eh. Di ba anong purpose? Minsan naman, pinapakita nila yung true form nila. Para hindi ka magduda. Oo. Pero minsan naman, nagpapakita sila ng another form. Oy, hindi ganyan na itsura mo, no? Higilan mo ako. Ayun. Alam namin ni Tito Tony kung paano i-identify kung nagpapanggap yung mga hindi nakikita or yun talaga yung true form nila. Kasi meron pa yung mga true forms na tinatago, especially yung mga entities and elementals, ang hilig nilang magganyan. Magbalat kayo. Hintayin nila makita yung true form natin. Sige. Sige. Okay. Ayan, ilang beses na rin yan. Minsan nagpapanggap ang pulubi. Pagka gano'n naman binibigyan ko, alam ko naman kung sino yung nagpapanggap versus dun sa pulubi talaga. Okay? At saka versus dun din sa mga nangangailangan. Kasi minsan, di ba, bigla na lang may kakatok. Correct. Kung yung aswang Oo, okay lang din. As long as bigyan ng protection at saka ng pera, di ba? Hindi naman, di po pinakaawa yung mga aswang. Unang-una, ko lang sila. Yun din po, unang-una, bakit nyo sila kakatakutan kung nagbagong buhay na sila? Matakot kayo pagka nasa probinsya kayo kasi yun yung delikado. Matakot kayo sa Diyos. Yun din. Iba yung Diyos, lagot kayo. Masungit din. Pero pagka tanga ka, masungit siya.
Susungitan ka pa kasi ikaw. Explain pa niya, maglilita niya siya sa'yo. Mahaba. Mahabang paliwanag. Tapos ikaw, opo. Ganun na lang. Ayan. So, next question. How to be good or friends po with the Nephilim para hindi po sila gumawa ng... Hindi naman sila gumagawa ng masama. Magsindi lang kayo ng kandila. Oo, kandila. O kaya magpausok kayo. Oo. Gusto nila yung usok. At saka hindi naman lahat ng bahay merong Nephilim. Usually, ini-invite yan sila. Pagka maraming butiki dyan sa bahay nyo, marami din yan. Swerte ninyo kung yung mga Nephilim yung bahay nyo. Swerte kayo nun. Okay. Ibig sabihin din doon, kung maraming Nephilim, masarap magluto yung tao. Diba? Happy. Ayan. Hello. Paano? Good Panay bili morning. lang ng ulam. Kung panay bili, wala yan. Hindi, ibukadkad mo, tapos ialay mo. Oo. Usually naman dito, every time na merong pagkain, so sila muna yung nauuna. Pinapauna muna namin. Versus kami kakain sa after na. Or di kaya, sasabay sila sa amin. Yan. Ako naman po may kakilala din ako ng mga nakakakita ng mga multo. Pero di daw po nila ini-entertain kasi natatakot sila. Tapos baka may po, kailangan. may neuro problems siya. Nagsisisure po minsan. Baka may kailangan kaya nagpapakita sa inyo. Kung may neuro problem, possible yan. Actually, minsan kaya nilang tanggalin yung problemang ganun eh. Yung mali dun sa DNA, kaya nilang lutasin. Pero, may baka naman kasi devotion. itong nanonood na to, neurotic. Pero pag ganun, di ba, Tito, kailangan mo maging devotee. Or di kaya meron kang pagdedebotohan na isang saint or isang kasi Diyos. Kasi pag gano'n, wala kang proteksyon. Oo. Pwede kang gamitin nila, manipulahin ka nila. Kasi if ever possible, malaking chance yung friend mong yon medium. Medium in the extra large. Okay. Ayan, medium pwedeng pasukan ng, or channeler, pwedeng pasukan ng mga hindi nakikita. The problem is yung seizure niya. Pero minsan talaga nagaganon yung nagme-medium. Yung parang hindi pantay yung seizure. vibration nila eh. Kami mataas yung medium. Yung sumasapi, mababa lang. Magkaganon yun. Oo. Kaya sila nag-jerking movements, parang na-exorcist na tinatawag. Kasi nagsisynchronize muna yung vibration nila. Kailangan yun mag-synchronize. Kasi kung hindi synchronize, paano sila makikipag-communicate yung entity na gustong pumasok dun sa tao. Kaya yun yung explanation kung bakit bigla na lang yung iba nagaganon-ganon na. Ano yung fake yun? Ayun yung fake yung mga ganon-ganon. Tapos yung iba di ba biglang bag? Iba naman yun. Kung tumirik yung mata, talagang genuine yun. Oo. Pag tumirik ang mata na gano'n, nakita mo na puti, ewan ko. Basta yung biglang babagsak, tapos biglang mag-aano na, hihinga ng malalim, tapos medyo may konting jerking movements, yun na yun. Yun yung totoo. O di kayo yung gusto magsalita. Ayoko siya magsalita eh. Sino siya, Tito? Nasa loob. Pwede bang kausapin? Baka magulat yung mga audience. Wag na. Ayan, yung pinakamalakas na tao na may third eye, ano po ang pinakatod doon na kaya niya makita? Lahat. Lahat na. Pati elemental, pati other dimension, ibang mundo, ibang kung ano man yung iba na yun. Actually, lahat ng different dimensions, lahat din ng mga entities, elementals, interlap or interlaced together. Okay? Kung ano ngayon yung physical natin, nag-interlap yan. Kaya, kailangan nyo ng filter. Or kailangan nyo i-filter out muna yung mga nakikita nyo para ma-identify nyo, entities ba to, elementals ba to, anong dimension na to. Or worth ba yun na trabahuhin? Kasi pag hindi naman sayang lang oras ninyo. Exactly. Okay? Especially dun sa mga portal kasi hindi rin ganyan kabilis magsarado. Sa portal. Hindi. Ano yan? Daigdig nila yan eh. Pakikialam yan tawag dyan. Oo. Not unless meron kang karapatan para ilipat or di kayo binigyan kang permission na ilipat. Oo.
pwede. Pero kung O wala, harangan mo. wala. Kung pwedeng Oo. harangan, pakiusapan sila, maglalagay ka ng harang, pwede rin yun. Pero kailangan may permission naman galing sa kanila. Kung wala, delikado ang buhay nyo. Kasi kayo babalikan. Okay? At saka guys, huwag kayong mangako sa mga hindi nakikita. Kasi iniintay nila yung pangako nyong yan habang buhay. Wag na wag kang mangangako. Wag. May experience ka bang ganun dito Ay, before? ayoko mangako. Lord, pwede ba? I mean, before po na meron... Nangako ako? Hindi po kayo. Yung ibang tao Meron. Minsan pa. tapos hindi nag-ano. Oo. Ayun, nung naalala ko si Betchay Mendoza, nangako siya, magdadala ako ng Laibana, tsaka gatas, tsaka ano. Pagdating namin doon, pag-uwi namin, wala, ayaw umandar ng kotse. Ano ba naman sinabi mo? Sabi ko kasi magdadala ako ng Laibana, magpabili muna tayo. Nagpabili kami, bumili ng uling, nagpa-uling. Ang daming mekaniko, inaayos yung kotse niya, hindi gumagalaw. Nung naibigay na yung Laibana, umandar yung kotse. Oo. Nangako nga eh. Huwag ka mangangako. Huwag kayong mangako out of excitement dun sa kanila. Huwag na huwag kayong mangangako. Kahit na kanino, lalo na sa Diyos. Huwag ka mangangako dyan. Kaya wag rin kayong mangako sa amin. Oo. Hindi nyo alam kung sino kausap nyo. Kasi maraming ganyan din before naging pasyente si Daddy. Puro pangako, ano nangyari. Wala, nagkanda problema pa yung buhay nila after Hindi nila na pwedeng mangako. mangako kahit na sa isang... Alam mo, may mga tao na tinatawag na bertud. Yung mga bertud na yan, tahimik yan mga yan. Ngayon, pinangakuan mo, kahit hindi sila gumawa ng curse sa inyo, maka-curse kayo. May magka-curse sa inyo eh. Oo. Okay. May po famous psychic nagbigay ng prediction daw sa politics for 2025. Pero obviously, hindi prediction. Halata bias siya sa politics ang sinasabi niya. Pero naniniwala yung artista interviewing him. Huwag ka na maniwala doon. Him! Kilala na Huwag ka natin. na maniwala doon, pwede be. Ay, hindi naman po siya naniniwala. Nakikita lang po niya. Grabe ngayon, no? So, marami ngayon kasi nagsisilabasa ng mga psychics and nagpe-predict ng mga hindi maganda for next year. So, wag nilang Well, I have already naggawa na ako ng content sa YouTube channel ko. Nilagay ko pa nga doon yung itsura, Chien. C-H-I-E-N. Trouble ang 2025. O di, magsipaghanda na kayo. Gusto nyo pa i-detalye ko yung trouble? Malawak yung trouble na yun, ha? At ang nagsabi na nun, feng shui. Hindi yun hula. Oo. Hindi yun hula. Naumpisa pa lang. Kailan ko ba nilagay yung load na yun ng September pa October? Kung di ganun, ilagay ko talaga, Chien. Be ready. Ibig sabihin ng trouble na yan, kailangan pa bang iisa-isahin? Trouble sa personal, trouble pera. sa pera. Kasi ang economy natin damay. Tapos nasa gitna yung dos. Oo. Yung low shoe star 2, ano yan? Illness star yan. Related to to earth. Kawawa yung earth mo. So kailangan magtanim na kayo as early as now. Tsaka baka may lason yung lupa. Na yung mga kapwede natin makain ng mga gulay or di ka kinakain ng mga contaminated. Delikado. Okay. Yun. Lucky color next year, nasabi na paulit-ulit. Pero we'll be posting it ulit. Sige. Okay. Lucky color, coffee brown, emerald green, at saka yung orange po, Mandarin orange. Orange yung yung snake. Dalawa yung ahas. Actually, yung Year of the Snake, nagsimula na nung November 11. Technically, nagsimula na ang Year of the Snake yung November 11. Kaya lang, base sa lunar calendar, maghihiwalay ng 28 ng January 2025. Matatapos siya ng February 16, 2026. Okay. Anong ibig sabihin nun? Kasi sa cycle, when the rat starts, diba, ito na yung pig, ito na yung rat. Nagsisimula na yan. Laging nagsisimula sa tubig. Diba tubig yung pig? Ang pig sa Western astrology, yan yung Scorpio. October 23 to November 21. So, pig pa lang, nagsisimula na yan.
Ngayon, nag-22 na ng November 22 hanggang December 21, which is Sagittarius, yan naman ang buwan ng daga. In technicality, ngayon pong mga oras na to, panahon na ito, ngayon po ay Year of the Snake na. Huwag kayong magpakahuli. Ngayon yung gawin, yung dapat yung gawin na cure, remedy, etc. etc. Ganun. So, next week, sige. Ngayon din kayo magpa-annual reading. Much better. Ayan, open na si Tito for annual reading kasi. So, for those of you who wants to avail his services for annual reading, kung ano yung mga kailangan nyo ba mag-donate, kailangan nyo ba charity, and para makiiwas dun sa mga sakit-sakit, then this is a time to do it before mag-end yung taon. Para mas maganda ang pagpasok ng taon sa inyo by next year. Okay? Possible po ba na may spirit yung butiki or entity yun? Yung masanib ba sila sa hayop or insects din? Minsan sila yan mismo. Paumanin po sa question, ilang percent po kaya ang mga psychic na nasa mental institution na? Ay, marami. Marami, almost 10:10. Almost 100. Nagsasalita ng kung ano-ano, totoo sinasabi nila. Ayan. Kasi hindi nila ma-determine bakit sila naging ganon. Hindi Tsaka ma-determine really doon ng Oo. Yun yung problema. Ibig sabihin, gustong pumasok ng isang oracle, tapos pero nakurap. Gusto nung doktor, matapos yung problema niya, bibigyan kita ng droga. Oo. Kaya tuloy yung iba, high na high. Super meron akong high. ginamot na ganyan, na high na siya. Pinahinto ko yung mga gamot Yun, naging normal na yung buhay niya. Nung naging normal na yung buhay niya, nakalimutan niya si Tony Suvega. Bye! Ganyan talaga mga tao, Tito. I have made my... yan ang realidad natin, JD. Kaya sinasabi mo, hindi ka maniningil. That's not true. Kasi pinagalitan ako ni Cora, si Coring Hipolito. Hoy, Tony, ako... 5 taon, yung lumpo, pinalakad ko, lumakad, wala akong napala. Pinagalitan ko yung inche. Sabi ko, ate, ba't hindi mo siningil? Kasi noon, bobo pa ako Bobo raw siya. Bobo raw. Namatay na si Kuring. Namatay na. Ayan, kasi yung mga ganyang treatments and yung services, priceless yan. Hindi, manggagamot ka lang, kapalit mo buhay mo Yun din, exactly. Nanggagamot ka pa lang, kapalit buhay Tapos, ang tanong dyan, magkano ang buhay ng isang tao? Magkano ba? 200? Kasi yun yung binambabayad nila diba? Kasi yun yung worth ng life nila JP, sa amin may nagdadala pa kamote, magdadala ng gulay. Yun ang bayad sa akin noon. Basta wag lang buhay na manok. Ayoko naman. Yun yung weakness ko. Nagpapabayad siya. Hindi yan totoo. Nakakita ng manok. Sabi ko nga, yan ang trabaho namin Exactly. Paano mabubuhay? Not unless sponsoran nyo kami. Ito yung mga demands namin. Diba? Yun. Meron naman tao nakakaintindi. Meron naman tao kapal ang mukha. Marami yun. Tsaka meron tao yung nagkukusa, which is good din naman. Sa 10 tao na makapal ang mukha lahat ng... Sorry Oo. Kahit gano'n paikot-ikot yung oras, ganun pa rin sila. Ganyan talaga ang mundo. Yung isa nga, nasa Amerika na ngayon, ay, Ma'am Tony, makarating lang ako, makatungtong ako ng padadalang kita ng $1. Asa na kaya? Ando na siya, tagal niya na sa Amerika. Wala man lang pinadala na $5. Kahit man isang kapirasong candy. Wala, ito, may isa pa. Sabi ko, okay. Wala na, nakalimutan na. Ganyan ang tao. Naalala ko ang Panginoong Jesus, 10 bulag nakapila ang 10 bulag. Binindisyonan ng Panginoon, nakakita lahat. Nakakita sila lahat. May bumalik na isa, sabi niya kayo sa isang bulag na nagpapasalamat. Asan yung isang nakasama mo? Realidad ng buhay yan. Hindi lang tayo ang nakaranas niyan. Kahit na yung maestro ng mga maestro nakakaranas ng ganyan. Kaya nga, tahimik lang tayo kasi, sige. Ayaw na namin ang issue tsaka ng gulo. Tsaka mahirap naman din. Kasi, sige, pinagkatiwala. Tsaka pag nagkamali ka,
Ayun. Nagtagalan. Aba, marami nagtitik sa akin. Pagawa rin ng love ritual. Ala, ayoko na yan. Kaya na lang ang mag-love ritual ninyo. Oo. Bakit nyo pa pipilitin yung isang tao na ayaw naman sa inyo? Hindi nila alam yung ginagawa nila love ritual. Ewan ko. Pangangrahuyo yun, hindi maganda yun ha. You are tampering with fate doon sa love part. Tagot kayo kay Venus. At saka doon sa mga love gods or goddesses. Kung Venus lang sila lagot. Sa tatlong hari ng kamatayan. Lagot kayo ron. Kaya nga, pagka tinignan namin yung libro, paiba-iba yung mga pangalan ng mga tao na nakasulat doon sa libro eh. And yes, nakikita namin yung libro ha. Kung naiintindihan lang ninyo yung nangyayari sa esoteric, kung naiintindihan lang ninyo, mahirap pakialaman ang mga yan. Mahirap. Oo, kasi kung ano yung nakasulat doon, yun na yun. Hindi pa na magbago. Ngayon, naguguluhan sila paano nila aayusin. Diba? Kaya kung makakita nyo... Pero babataan ng pabataan mga mangkukulang. Yun nga po eh. Babataan. Kaya nga kung makikita nyo ngayon, bakit ganito ka-freak yung panahon natin, yung weather natin, di ba? Freak yung mga tao nakatira doon. Exactly. Pagka yan, si Sierra Madre, nagsungit sa atin, patay tayo dyan. Pero pasalamat yung mga taga-Cagayan dahil sila inabot ni Kerubin. Oo. Diba? Hindi talaga aabot. Diba? Kasi tunaw eh. Yung tapos meron pang isa yung nag-blink. Oo, yun. Nawala tapos biglang nandun na agad. Rosemary. Hindi, nakalimutan ko na. Letter Chris R. Ayoko. Kasi bago Q, R eh. Oo. Bago, after Q pala R. Oo. Ayun. Pwede na po ba nila i-renovate yung bahay? Papatayuan kasi nila ng bago. Wala na po kaya manggagambala doon, sir? Pwede na. Mag-offer lang kayo ng alak at saka ng kakanin. Pero walang asin ha, yung kakanin. And kailangan kayo magluto. Kung sino yung magpaparenovate, yun yung magluto. Yun yung sacrifice. Sige. Na pwede nila ipakita doon sa mga nilalang na nandun. Hindi pala pwedeng iutos sa katulong. Bawal. Yun yung law. Mas maikpit to. Kasi sorry, bawal. Hindi kasi kailangan nyo rin paghirapan, di ba? Yeah. Kasi kayo na yung nakikiusap. Magpakita naman kayo ng sinseridad. Nagpapagamot ay magdasal ka. Oo. Magdasal ka ng Holy Rosary ng 9 days. Sabi niya, iglesia niya ako ni Cristo eh. O mag-aaral ka. Oo, mag-aaral yung dasal nila. Sa Google Dasalin mo. Kasi kung nasa Biblia din naman sila, yung Biblia nila yung masusunod kung anong verse and prayer. Pwede naman ganun. At saka, hindi yung religion, guys. Matuto tayong maging responsible para sa pagdadasal. Hindi dyan yung religion. Hindi factor yung religion dyan. Diba? Kung bukal sa loob mo magdasal, much better. Pero kung hindi bukal, kung labasan sa ilong, huwag ka na magdasal. Magagalit lalo sila sa'yo. Oo. Sabihin nila, dasal-dasal pa, hindi naman Tapos minsan, hindi ka talaga nila pagbibigyan dun sa mga hiling mo. As in, never. Kaya nagtataka yung ibang tao, bakit kaya yung kahilingan ko hindi tinutupad? Hindi nag-manifest, sabi Oo, hindi nag-manifest. Ganito naman yung mga ginagawa ko, sinusunod ko naman. Mabait naman siyang tao. Bakit kaya ganun? Diba? Yun yung tanong. Baka hindi niya naabot yung level. O hindi kaya, hindi talaga siya sincere dun sa gusto niya mangyari. At saka hindi talaga niya, yung alam mo yun, half-baked lang yung decision niya para gawin yun. Kasi minsan may ganyan, nandyan na yung papunta niyang ibang bansa, pero nag-back out bigla. Hindi, minsan naman, blessing in disguise. Kaya hindi nangyari. Oo, may mga ganong din na factor. Kaya kailangan nyo rin, kayo mismo, kailangan alam nyo sa sarili nyo kung ano talaga yung gusto nyo gawin. Kasi kung hindi, paano tatakbo buhay nyo? Hindi na lang pwedeng mahulog yung mansana sa'yo sa ulo mo. At saka, mas alam ng Diyos yung kailangan mo. Kaya nga minsan, di ba, nandiyan na yung sign sa paligid. Ang problema, bulag-bulag ka. Nagbubulag-bulagan tayo. Natutulog sa pansitan. Oo. Natutulog. Di ba? Ang tanong dyan, bakit? Ano yung kinakatakutan mo? Di ba? Ayan. Meron daw dito sa amin, nakikita yung lola ko, isang community. Hindi ko lang alam kung ano-ano sila.
Wow, may komunidad. Minsan may ganun. Oo. Baka sila, magkakagrupo sila. O baka naman okulto yun. Ayun, tama dito po sa amin, nagtataka ako. Ang butiki nasa ilalim ng table pag nagkain kami. Huwag lang naghihintay ng sana sini. maapakan. Naghihintay ng simi. Alam niyo ba yung simi? Yung crumbs? Oo. O yung butil-butil na kayo lang naman ang pagkain nila, butil ng kanin. Kumakain yung mga yan. Yung iba magulit ka, ang laki ng butiki. Maskulado. Ibig sabihin sagana sa pagkain. Oo nga eh. Tumbok-tumbok yung chan. Oo. Ano po ba yung Nephilim? Paano mo malaman if mayroon sa bahay? Fire spirit yan. Fire spirit. Paano mo malaman pag maraming butiki? Oo. Tsaka isa yon yung parang may biglang gumano sa mata mo. Woo! Dumadaan-daan. Yun, Nephilim yun. Yun. Okay. Paano po kung pangako lang pero may katapat? Like if may nabigay po sila, may promise ako na pang thank you? Pwede naman, pero mag-promise. Oo. Ibigay na lang, bumili. Oo. Congratulations pala, nakapasa siya ng board exam. Nursing board exam. Congrats. At totoo po ba yun si Rudy Baldwin? Ay, nakasama namin si Rudy Baldwin. Mabait si Rudy Baldwin. Oo. Sinasabi naman niya, hindi siya visionary siya sinasabi niya. Pero kasi, ganito yun Huwag magagalit si Rudy Una, isabi mo yung tunay mong pangalan. Kung ito ba, Rudy ka talaga, di ba? Pangalawa, puputok ang bulkan natural bulkan yan buhay yan. Active na bulkan yan. Ngayon kung sinasabi niya na puputok ang mga bulkan sa Hidden Valley, yan, maniniwala ako dyan. Kasi dormant yan. Oo. Teka muna. Para bang, ano yun? Ayan, sige, kasi si Papay kumakain ng spinach. So, ganun Yung taal, nag-aalburuto. Yun. Totoo yun. Kasi ano naman ginagawa ng mga psychic-psychican dun malapit sa taal. Anong ritual. Pinokomercio nila. Ginagamit nila. Kaya nga. Ayaw naman ng mga nilalang dun. Huwag kaya sinipa kayo patay. Iiyak-iyak na naman yung mga tao. Ano pong protection for 2025 dun sa trouble, sa Chen? Yung Chen, baligtarin. Tapos, ilagay nyo sa southeast. Yun. Or, at the start of January 1, January 2, magpausok kayo sa sektor ng southeast. Magpausok. Anong papausukin? Isa yung bay leaf. Kung merong tulsi basil, mas maganda. Pag walang tulsi, yung isang inaalay sa mga Diyos, yung kampor. Yun. Yung kampor, sumisilap yun. Kung hindi, yung tawas, maglagay sa isang baso, siguro mga half a kilo or almost half a kilo or 1/4 of a tawas, ilagay sa bote o ilagay sa isang lalagyan, ibaon sa southeast. Yan. Huwag lalagyan ng tubig. Tawas o alum sa Ingles. Yan. Kasi aluminum silicate ba yun? Parang gano'n. Hindi ko alam. Pero alum tawag namin sa tawas. Yan. Psychic din po ba yung mga autistic? Yes. Yan, 100% sure ako dyan. And may mga ADHD po kasi feel ko may ADHD din. Hindi, iba rin yung ADHD sa, yung anong tawag doon? Polar, bipolar. Bipolar most of the time. Psychic. I mean, yung mga ADHD po, pwede rin po mamatawag ang psychic din. Hindi Hindi all, diba? Hindi lahat. Hindi lahat ng ADHD psychic. Pero yung autistic, yun. O yung tawag natin ay bipolar, almost 1/3, 2/3 psychic sila. Ayun, dito, open daw po ba yung third eye ni Miss Sally? Left topmost bukas. Yung right kaliwa hindi. Left topmost under hindi. Ayan, energy exchange, yes. Marami po makapal yung mukha. How to book readings kay Tito Tony, please send us a DM. Ayan. Paspill po ng mga libro.
Ang nasa bawal. Libro Kasi ng maraming libro. Libro Ni ng Anthony, buhay. ano to? Ace Anthony Ace Valderrama. Yan. maraming Kasi siyang yung libro. Crystal del Mundo chinap-chop. Not chop-chop. Ginawa nilang negosyo mag-asawa yun. Mm-mm. Yun. Pero, nandun lang naman, nakatabi, nakatago. Ayun. Sir, kapag violet, white, and yellow ang nakikita kapag nagme-meditate, ano po ba? Malapit ka na. Malapit ka na maging santo. Marami ka nang naipon. Marami ka nang pondo nun pag violet. Ayun. Mahirap kasi sa mga tao, may expectation. Yes. Color of the day will be naka-post na. Naka-post na. Pa-check na lang po. Oo. Nandun na, Day of the Dog. Oo. At thank you po, Tito Tony, Sir Joy. Marami ako natutunan ngayon sa inyo. Buti na lang nakaabot ako sa live. Matagal na kasi ako nakapanood. Di nakapanood, sobrang busy. Wala kaming pinaniniwalaan kundi kayong dalawa, Tito Tony. Kasi yung iba, sobra naman kayo. nagbibigay lang ng takot. Hindi kami nananakot. Sorry. Kasi kailangan muna namin sabihin sa inyo yung realidad. Oo. Tapos gagawa natin yun ng solusyon. Paano kayo nyo... Parang yun, sabi niya, masusunog yung bahay niyo. Wala kang cure. Oo, merong cure lahat. Masusunog nga yung bahay niyo. Di tingnan mo, saan manggagaling yung inflamming, tawag doon? Flammables. Oo. Diba, nothing impossible with God pagka inuunan nyo. Pero pagka ibang bagay, wala. Lahat naman binigyan na ng solusyon ng Diyos eh. Tapos sisisihin mo pa yung Diyos. Nandun sa paligid yung solusyon. The problem is tayo yung mismong tao, hindi natin nakikita. Kasi nga, lahat nga hindi nakakakita. May mga hindi makikita ng solusyon. Yeah. Diba? Ano po masasabi nyo kay Chico Xavier na Brazilian psychic? Oh my God. Sige. Wala kaming comment dyan. Kasi hindi namin kilala. Ilang percent po kaya open ng third eye ko from I am Panda 88? From 10, mga 6. 6/10. Kay Marie S.A. na-mention na po yan kanina. Ano na lang po kayo, panoorin nyo na lang po ulit. Ayan, Tito, open na po ba yung third eye ng partner ko? Duda kasi ako na pero pag ask ko sa inyo, same naman po yung sinasabi nyo. 1/3 lang, hindi masyado bukas. Yung insight yung sa kanya yung malakas. Or yung claircognizant at saka yung clairsentience niya. Pwede ko din po ba malaman kung open yung third eye kay Ayeza Belar? Bukas, almost 2/3. Ayun, yung white sage po nakakatulong din po ba sa house? Di magsunog ka na lang ng siit ng mangga. Yung white sage kasi actually amoy putok. So, ayaw din yan ng ibang mga nilalang. Galit yung mga yan. Ang tanong dyan, bakit mo sila kailangan paalisin? Diba? Or di kaya galitin? Diba? Use mystic mist na lang at saka kakakayo mist. Ano po, open na po ba third eye ko from Maria Prial? Kung sa 5th level, nasa 2nd ka na. Ayan, paano po ba interpret ang color of the day at yung zodiac of the day? Hindi, iba yung zodiac of the day. Zodiac natin, Sagittarius tayo ngayon. Oo. Tapos sa Chinese astrology, Day of the Dog tayo ngayon. Ganun yun, huwag yung pagsama-samahin. Kasi mali dito kayo. Oo. Saka iba ang school of thought ng Chinese, iba rin ang school of thought ng Western. Kasi tinan mo lalo na sa Hinduism. Sa Hinduism, ang kulay ni Venus, blue. Sa Western, green. O yung sa Chinese astrology, red. Anong gagawin natin doon? Sige, pagsama-samahin ninyo, lalo kayo maguguluhan. Ayan. Out of topic po, pwede po ba makahingi ng love advice? Wow! Para love advice kanino? At saka sino ba yung nanliligaw sa'yo? Meron na ba? Hindi sincere. Sorry.
Iba ka na lang, meron pang iba. Hindi, pag ano ka lang, subukan mo lang siya. Daanin mo sa subok. Oo. Paano po malaman if corrupted? Malabo, wala kang makita. Blurry. Blurred. Anong tawag dito? Minsan paunti-unti lang yung nakikita mo. Fragments. Pwede po ba malaman din sa akin if ilang percent po? 4 out of 10. Ayan po, si Tita Liza, Aline Castray. Kung open na lang po ba yung third eye niya? Medyo. Tip up, 5 out of 10. Ayan. Halfway there. Ayan, good day po. Open kay Bea Bebe. Medyo mataas. Ayan po. How about Violet Flame? Ano sa Violet Flame? Yun yung psychic. Oo. At saka pang cleansing yan ng lahat yung Violet Flame or Purple Flame. Kaya lang, pag violet yung yung aura mo, utuin ka. Delikado yun. Mas maganda pa, pink ang aura mo. Para hindi ka mauuto. Gullible. Yung ano ko po si Clyde, sa kanya po kaya, active din po ba yung third eye niya? Medyo lang. Medyo, hindi mataas. Do mataas ang niya, ang logicality niya. Oo. May tatalo kasi yung logical mind niya versus dun sa ano. Oo. Ayan. Ako din po, mga ilang percent daw po, House of the Blind. Ay, sandali. Sige po. Ito na naman siya. Hello? Sir, dito po ako sa labas, sir. Sa maraming alaman. Katukin mo sila dyan. Kahit anong gate dito, sir. Yung kulay green. Kulay green. Okay, sige, katukin ko. Sige. Ayun, na-mention na po yung color of the year. We'll be posting na lang din po. Mag-antay po sa mga post. At huwag kayong magpapaniwala doon sa ibang tao. Kasi yung iba pinopost color blue, yung iba color green. Hindi, iba may color explanation yan. black. May explanation yan. Kasi tatanungin nila, bakit sabi mo ang kulay ng dog violet? Totoo. Pero kung araw ng dog, hindi naman laging araw ng dog, violet talaga ang kulay mo. Hindi. Kasi yung dog at saka dragon, parehong violet. Kuha mo. So, kung halimbawa, hindi pala siya pwede sa araw na yon, i-adjust ko yun na hindi pwede yung violet. Dati nga pinapaliwanan ko ano yung hindi pwede. Ngayon hindi na. Sinasabi ko na lang ano yung pwede. Kasi maguguluhan lalo yung tao. Ang daming tanong pa. Tapos, gusto ko nga na idagdag yung mga crystals na pwedeng gamitin for the day. So, merong crystal of the day din. Oo. Na imamatch mo sa color of the day. Yung mga nag-holding ng crystal dyan, magagamit nyo na yun. Abangan nyo. Okay. Irirido ko nga yung December na yun na pinasend ko na sa'yo. Hindi ko pati ito ginagawa. Irirido ko yun, pero siguro pagdating ko mamaya. Sige po. About me, anong level na? Nasabi na kanina. Nagtatawag daw po ba ng mga spirits ang Palo Santo at saka White Sage? Hindi nagtatawag, nagki-cleansing yan. Oo, kaya hindi rin maganda kasi walang matitira dun sa loob ng bahay mo. Paano tatakbo or iikot yung energy din? Oo. Kami, nagtatawag pa kami ng elementals. Para merong swerte yung bahay. Anong pwedeng magandang pang-class? Mystic Miss Raha kayo, Miss. Good morning, Tito and Kuya. Super grateful po sa guidance niyo this year. God bless always. God bless din. God bless. Ayan. Paano po malalaman if open yung third eye? Sinabi na kanina. Nasabi na po kanina. Panoorin niyo po ulit. From the top. Yun sa akin po nakabukas na po. Yes, nasabi na rin po kanina, panoorin niyo po ulit. Naku, nahulog na ako sa tas di na pala sincere. Ayan, makinig sa intuition. Oo, dapat. Intuition. Kasi naramdaman mo na eh. Yung gut feel. From Kanotski, ako din po, open po kaya yung third eye ko. 4 out of 10. Out of 10. Kaya niyo po ba ma-guide ang tao sa tamang desisyon sa buhay para gumanda ang future? Oo. Follow the rule of love and the rule of life. Whatsoever you do to the least of my brother,
You do unto me. Sinabi na ni Jesus Christ yun. Yes. Yun na yun. Okay. So next, how about daw po siya, si De Pedro, Lorraine? De Pedro, mataas din. Nasa 7 out of 10. Mm-hmm. Ano po color? Not ano po. Yung ano ko po, wala naman po siyang sinasabi na may mga nakikita siya. Not like ours. Pero very aware po siya sa mga nakikita niya sa mind's eye niya. Ang mind's eye yan na mismo yung third eye. Huwag niyong i-confuse din yung sarili niyo. Third eye na rin po yan. So, yun na yun. Nakakakita yung anak niyo. Yes. Like kapag na-imagine niya, sasabihin po niya, I can see it in my mind. Very aware siya. Oh, yun na. I can see it. Ibig sabihin, third eye yun. Oo. Mga ilang percent po kaya naka-open ang third eye ko? 6 out of 10. Ayan. Sa Halls of the Blind po. Ano? Si Halls of the Blind. Kung ilang percent din daw po. Or halos 5. Mm-hmm. Nabanggit yung right top, okay. Yung left down, hindi. Ayan. Nabanggit nyo po yung sa pandinig ko open na. Yung sa eye ko po. Kasi ma-open din po ba? Oo, yes. naman. Na kapag napaalis po ng albularyo lahat ng mga unseen sa bahay at tataniman daw po bahay ng sinukuan ay wala na raw pong babalik o maliligaw kahit isa. Hindi naman totoo yan. Ano ba yan? Naglagay na ng sinukuan, may maliligaw, wala maliligaw. Hindi yan totoo. Saka hindi nyo dapat lagyan ng mga sinukuan yung bahay ninyo. Ano ba? Ano ba yung sinukuan, puno? Yung kahoy na sinukuan. Bakit nila nalagyan? Para saan? Para raw makapasok yung mga maligno. Ha? Ano nakapasok yung albularyo? Kaya nga. Pang-protect ang sinukuan, diba? Oo, to protect. So, paano sila papasok? Yan na. Diba? Kung maglalagay kayo, magtatanim kayo, o magtatago kayo. 6 out of 10 po, hindi 6%. Ilang 6 grade daw po kay Stella Santos? Stella 7.5. Sa kay Analea. 7 out of 10. Ayan. So guys, sa overtime na tayo, ha? Ayan, kay Abundance last po. Ilang percent? Ilan din daw po yung 6 out of 10. Ayan. So again guys, later, live sila Tito Tony, kundi man at iba pa. Anong radio po, Tito? At saka anong... RP3 alert. RP3 alert. Yun. Yung pwede nyo rin siya mapakinggan sa radio, FaceTime. Kung pumunta kayo sa Google Play Store or sa App Store, i-add nyo yung Radio Philippine Online Radio. Tapos nandun yung RP3 alert. At so guys, see you on next week, ha. Saturday, 1 p.m. yung natin, activity natin. 1 p.m. ba? 1 p.m. Okay. Para And also, for those of you na gusto pa mag-join, meron pa pong available slots. At kung hindi sila available physically, pwede pong online. Pwede kayong online, pero kailangan wala kayong distraction sa loob ng kwarto. Oo, kailangan maguguluhan tayo pare-pareho niyan. Kasi mahirap mag-mediate pagka maraming distractions. Hindi, saka pag hindi sila physical, bigay nila yung full name sa'yo. Para alam namin kung sino sila. So, see you soon. Ayan. So, open pa yung natin, ads for, or slots for astral travel natin sa Lemuria and Atlantis. So unahin muna natin yung Lemuria. Kasi Atlantis masyado magulo ngayon. Sige, Lemuria muna. Sige. Kasi nakikigulo din ngayon yung Atlantis. Lemuria muna tayo. Saturday? Sunday, yeah. Sorry.
Sunday. Sunday. Sunday yung 8. 1 p.m. Okay? So, for those of you na nag-Thanksgiving pala ngayon, Happy Thanksgiving to everyone. Ayan. So, yes, pwede rin po. Okay? Ayan. So, with that, thank you and have a great weekend. Goodbye and God bless. See you.